Mga kamanibela, ready na pa kayo for another electrifying episode? Ngayong araw, dadalhin namin kayo sa lugar ng isa sa mga fastest rising stars in the EV and hybrid game, ang BYD. Pag-uusapan natin ang dalawa sa kanilang amazing models, ang futuristic BYD Seal at ang hybrid powerhouse na BYD Seal 5 DMI. Kaya buckle up dahil this episode is going to be electrifying. Tara na at silipin natin kung ano ang may offer na performances ng mga sasakyan na ito para sa ating mga vehicle enthusiasts dito sa Manibela. Ang BYD o Build Your Dreams ay isang global automotive powerhouse na kilala sa kanilang electric vehicles at hybrid technology. Founded in 1995, ang BYD ay nagsimula bilang battery manufacturer at ngayon ay isa na sa world's leading EV makers na kilala sa mahigit 50 countries. Sa kanilang lineup, makikita ang kanilang commitment pagdating sa innovation, sustainability at world-class design. Nandito tayo ngayon sa BYD Quezon Avenue branch upang kilalanin ang ilan sa kanilang mga pambato pagdating sa electric at hybrid categories. At siyempre, makakausap natin ang ilan sa kanilang representatives para alamin ang mga pinagmamalaki nilang features ng kanilang mga sasakyan dito. Eto po, kasama po natin si Ma'am Jessie Chua ng BYD Quezon Avenue Branch Sales Executive. Hello sir. Po, ma'am. Good morning po. No, maraming salamat po. Salamat po at pinaunlakan po ninyo ang salamat aming po. pagtitingin sa kanilang mga napakagandang unit. So, ma'am, baka meron kang gustong ibahagi sa ating mga nanonood ngayon. So actually po, BYD Quezon Avenue is proudly managed by Solar Transport and Automotive Resources Corporation, wherein we are the authorized dealer of BYD's new electric vehicles here in the Philippines under AC Mobility or AC Motors distributorship. Actually sir, aside from BYD Quezon Avenue, we have two another dealership which is under Solar Transport. So one is in BYD Makati, which is located at Dian Street, Hilpuyat, Buendia, Makati. And the second po is in BYD Lipa, Batangas, which is very open po yun na bagong ano po namin yun, dealership. Paano kung gusto po naming pumasyal dito para makapag-test drive ng mga sasakyan Okay. ninyo, ma'am? Yes po. So ano ba yung mga available models ng BYD dito sa main branch po ninyo? So basically, we do have 9 models po, no? So under the EV section, so we have 6 models. So technically, we have the BYD Dolphin, and the range of BYD Dolphin is 405 kilometer range. Wow. And the price is 1,398,000 naman po. Okay na rin, ma'am. Not bad na rin po. And then the next lineup po for our EV section is the Atto 3. BYD Atto 3, actually we do have 2 variants for that. So we do have the BYD Atto 3 Dynamic and Premium. And last is our top of the line model, which is the BYD Tang, which is this one po. Yeah, this one. BYD Tang is our top of the line. It has a range of 530 kilometer range, and the price is 3,321,000. And another one, sir, just to mention also, our latest model for our EV section would be the Seal EV. This one, sir. Para sa mas specific dive about technicalities ng ilan sa kanilang new units, makakasama natin si Sir JB Garcia, ang Product Training Specialist ng BYD Quezon Ave. Sir, maraming salamat po. At tinanggap niyo po kami dito para makapag-review ng kanilang units. No? So, question dyan, sir, ano bang klaseng battery ang ginagamit ng BYD? At bakit ito yung tinatawag na number 1 ngayon sa pagdating ng electric vehicles, no, sir? Okay. So just to share anong meron sa Blade battery natin. So Blade battery is the bread and butter of BYD before. So BYD uses the lithium iron phosphate, the safest chemical ingredient ng mga batteries. So, isa sa bago ninyong unit dito is yung BYD Seal. Ito nga Yes, po sir. yun, sir. Actually, sir, the Seal Full EV is only one variant. So, ang colors na available niya, sir, meron tayong Aurora White, Arctic Blue, Atlantis Gray, and Cosmos Black. And then the special feature, sir, na meron to, ito yung sports version type of electric vehicle ni BYD. So, meron siyang dual motor. So, may motor sa harap, may motor sa likod. Ang range nito, sir, sa isang full charge, 580 km. Layo ah. Yes, sir.
And then yung horsepower naman niya is 529 horsepower with a pulling power torque of 670. So, yung charging time naman, sir, yun ang gusto ko rin malaman eh. So, sa 580, tama? Yes, sir. Ilang oras natin siya para ma-full charge? Actually, sir, meron tayong free na dalawang charger. The portable charger, which is for your emergency charging, yun yung pwede mong dalhin kahit saan. But that is a slow charging. So, kung gagamitin mo siya sa bahay, from 20% up to the full charge, it will take you at least mga 19 hours of charging. So, yung 7 kilowatt naman po natin, yung kinakabit sa wall, sa bahay, so kung i-charge mo naman siya, yung seal natin doon, it will take for mga 11 hours to fully charge, from 20% to 100%. Okay na rin yun, 11 hours from 19 hours, di ba? Isa sa bago ninyong vehicle din dito, sir, is itong BYD Seal 5 DMI or hybrid vehicle nga pala to, no? So, ano ba yung special feature na meron to kumpara dito sa ating electric vehicle? Seal 5 DMI is our plug-in hybrid compact sedan, wherein it uses electric drive motor and blade battery as its primary source of power. Para kanino naman natin siya may re-recommend, sir? Actually, we can recommend this for the first-time car buyers and also for the fleet companies because we have two variants. So, the premium, pwede natin siya i-recommend sa mga end user na for personal use, family use, and our dynamic is for the fleet accounts, for their company cars or service. So maraming salamat sa ating mga BYD representative para sa napaka-informative discussion natin. Pero siyempre, hindi kumpleto ang episode kung wala tayong test drive. Ready na ba kayo? Abangan nyo dahil ipapakita naman namin sa inyo on the road ang mga electric vehicles na to dito sa ating Manibela Test Drive. Eto na, mahahawakan na natin ang manibela ng sasakyan na kilala bilang isa sa mga most innovative EV sedan sa market ngayon. May ilang mga nagsasabi na ito daw ay Tesla rival dahil sa advanced technology, competitive performance at premium design nito. Marami-raming positive reviews ito dahil sa impressive range, luxurious interior at sa sports car-like acceleration na meron ito. Yan ang ating susubukan, mga kamanibela. Alright, walkthrough muna tayo. No? So, ito yung kapansin-pansin sa brand ng kotse na to. No? So, naka-emboss yung brand ng BYD, pero nakabaon siya sa mismong bumper niya. Tapos ito yung daytime running light niya. Pag tinignan mo ng malayo, sobrang liwanag. Pero tama lang yun for safety feature. At bukod dyan, meron pa siyang ilaw dito. At mamaya makikita natin sa interior, continuous yung kanyang design na merong ganito. Sa wheels niya, 19 inches yung wheels. Tapos, ang laki ng disc brake. Tapos, yung design ng mags niya is bagay sa pagiging electric vehicle niya. No? Yung side mirror niya, hindi siya yung simple lang. Talagang continuous yung design papunta dito dahil black siya. Dito naman tayo sa likod. Ayan. So, compare dun sa BYD na badge sa harapan, ito naman nakalabas lang. No? Nakapatong lang siya sa mismong takip ng ating compartment sa likod. Meron siyang badge dito, all-wheel drive. And then, ito na yung pangalan ng model ng sasakyan na to, which is BYD Seal 3.8S. Ang ganda ng bumper na design niya. Nandito located yung kanyang rear parking sensor at tapos meron siyang camera dito. Dito naman located yung ating charging port. Siyempre, nakakapagtaka, no? Nasanay tayo sa pagkakarga ng gasolina. So, dito naman is sinasaksak siya sa charger natin. So, tapos na tayo dito sa labas, check naman natin yung loob. Alright, nasa loob na tayo ng Seal EV. At ang ganda ng interior.
Parang na-imagine ko, McLaren yung design niya. Kasi very, parang alien yung style niya, no? Ano, kasi sexy, tignan mo dito. Tapos ang dami niyang bulsa. Tingnan mo yung bulsa niya dito, kasya notebook, o kaya yung, ano, yung blue notebook ng mga naglilista ng inventory, no? At mas malaki yung infotainment Yes, system sir. This is a 15.6 inch. And ganun din, no? Yes, sir. Dapat gumanong ka rin, no? Pero tatayo siya, no? So, ang galing. Parang mas maangas pag ganyan siya, no? Yes. Sige, ganyanin na lang natin. Tapos, yung dito niya, meron siyang wireless charger. Sir. Dalawa, sir. For phones. Tapos meron siyang NFC din. Access, sir. Meron. So, gaganyanin mo lang dito? Ay, sir. Ito kasi, sir, ang function nito, halimbawa, gawit mo yung NFC card, in-start mo yung vehicle. Within 15 minutes kasi, pag hindi ka umandar, possible magsha-shutdown yung sasakyan. So, ilalagay mo yung NFC card dito para hindi siya. Gaganunin mo lang. Okay. Oh, tapos pagkagabi, ang ganda. This one naman, sir, compared to sa iba natin unit, tawag dito is glass roof. Glass roof? Yep. Ano na siya, sir? UV resistant and hanggang 1.9 meters of view. Kaya nga, ano, Yes, sir. laki. Pero hindi siya pwede buksan, no? Yes, Yun sir. lang. Glass, Pero ano, nakikita mo naman kasi. Although, sir, meron kaming manual na sunshade na pwede mong install dito pag kailangan. Oo, kasi may salamin siya eh. Pag sobrang init, kailangan tinted talaga. Maganda naman sa kanya, sir, ano siya, UV resistant siya. So, kahit medyo trick yung araw, hindi mo masyadong random yung araw. Okay. Pagdating sa ingay kaya ng ulan, sa tingin mo, sir? Ano, sir, meron din siyang NVH or noise vibration harshness. So, hindi mo masyadong ramdam yung ingay sa lap. Napaka-high-tech. Sige, drive na natin ito. At paano ba siya? So, ito yung cambio natin na napaka-cute. This one, sir, tawag namin dito is crystal cut Crystal cut. lever. So, ganoon din, sir, same din sa mga normal na sasakyan. Tapak sa preno. And then, i-gauge mo na kung reverse, pataas, pag drive pababa. So, atras ako ngayon. Yes, sir. Yan. And then, automatic lalabas yung Back camera, sir. back camera. And then, pag-release ng brake, kusa na siyang aatras. Like sa ibang mga cars din. And then, pagka ida-drive, Pull down lang, sir. yun. So, meron siya kaagad, oh. Tapos, merong directional, ano pa? guide siya, sir. Oh, may guide. Yan. Wow. Ang gandang i-drive kasi. Yung manibela, sobrang gaan lagi, no? Ang luwang niya dito, kitang-kita yung gauge natin, yung speedometer, light ng simple DTs na napaka-importante. Ang laki na ito, oh. Yes, sir. Pero ito, sir, pwedeng patayin kapag, halimbawa, gabi, nakakasilaw, di ba? Pwede naman, di ba? Yes, sir. Meron siyang switch dito, sir, to sleep. Yun. And then, sir, pag gusto mo lang siya ibalik, tap down. Tap mo lang, okay. Ang tahimik niya, so ito ay full electric vehicle. Yes, sir. Full EV. Oo, talagang wala siyang tunog. Wala siyang yung parang artificial na tunog na arangkada. Wala siyang ganun eh. Wala siyang rev, ganun. Pagdating sa safety features, sir, bukod sa mga airbag, syempre, alam naman natin yun, no? So, ano yung natatandaan mo na safety feature para sa iyo na pinaka-the best sa kotse na to? Ito, sir, may tinatawag tayong ADAS or the Advanced Driver Assistance System. So, yun yung mga advanced safety feature na meron si SEAL EV. Like the blind spot detection, lane departure warning, lane keep assist, traffic sign recognition, predictive forward collision warning, and the ITAC. Sa mga popular na ADAS ito is yung ITAC, Intelligent Torque Adaptation Control. Torque? Yes, sir. Wherein, si sensor, pag na-sense niya yung road condition na hindi ganun ka okay, i-adjust niya yung torque ng front motor and drive motor for you to avoid overskidding. Oh! Sa driving experience, masasabi ko, bagay na bagay sa Maynila itong kotse na to. Lalo't electric vehicle siya. Alam mo yung from point A to point B within yung Metro Manila lang. Yes. Okay siya eh, kasi wala siyang tapon eh. Kapag ka na-traffic ka, hindi siya nag-aaksaya ng pera. Yes, sir. Actually, nag-regenerate pa siya kapag nasa 20 kilometers yung takbo. Kahit yata ngayon, baka mag-regenerate Yes, sir. pa Once siya. na bumitaw ka dyan, sir, sa accelerator pedal, Yun, sir. pag binitawan natin, magcha-charge ang kusa, di ba? Dito naman sa traffic, pabitaw-bitaw din tayo dyan, no? At pagdating sa driving modes, dahil nga may power din to kasi electric Yes, this is our vehicle. sports sedan. Oo, sports din siya, no? Yes, sir. So madaling i-switch from normal mode to eco And sport. to sport. Paano Yes, ba siya, di ba? Dito lang, sir, sa roller bar na. Iikotin ko lang ng pataas, di ba? Eco, papunta siya ng sport. Ayun, no, makikita mo siya dyan. And then, pag inapakan mo, doon mo na mapipil yung arangkada. Tingnan nyo. Uy, kuya. Diba? Solid! Gulat yung mga kasama ko sa likod eh. Kahit ako, sir, nagulat.
nakita na natin ang performance ng BYD Seal, isang electric vehicle na talagang design for performance, style at sustainability. Anong masasabi niyo sa performance nito mga kamanibela? Share your thoughts sa ating comment section below. Pero tapos na ba tayo? Hindi pa. May isa pa tayong BYD na pag-uusapan at ito naman ang kanilang hybrid superstar, ang BYD Seal 5 DMI. Kaya tutok lang at huwag kayong aalis dito sa Manibela. Ang BYD Seal na nasubukan natin kanina ay isang all-electric vehicle na designed for speed and luxury. Ang BYD Seal 5 DMI naman ay isang hybrid sedan na may tamang timpla ng performance, efficiency at advanced technology. Tara at alamin naman natin kung paano ba ginamit ng BYD ang kanilang DMI hybrid technology para magbigay ng top-notch driving experience dito sa Manibela Test Drive. Alright, dinadrive natin ngayon ang BYD Seal 5 DMI at check naman natin yung interior design. So para sa akin, masasabi ko, walang boring part. I mean, lahat ng part niya dito may disenyo. Alam mo yun, ang luxury niyang tignan, kahit na hindi siya yung pinasok sa category ng sports car na, di ba? Kasi more on pang, ano siya pang business class na executive yung dating, lalo't kulay black siya Sa loob niya, soft touch siya. Yung manibela, ang ganda. Maluwang yung manibela niya, so dito sa speedometer niya, hindi natatakpan. At ito yung first time kong gagamitin itong car na to. So, hindi mahirap para sa akin kasi unang-una sa lahat, ang gaan ng manibela, ang gaan niyang igas, yung brake super responsive, yung konting apak lang ng brake talagang, di ba? Tapos yung suspension naman niya, feeling ko parang lutang ako no? Yung ang ganda ng talbog no? Tapos naka-automatic brake siya, yung auto hold na tinatawag. So may support pa rin na hindi kayo natatarantan, ay, kailangan ko ba i-handbrake kasi first time ko So, ngayon, naka-brake tayo, nag-auto hold siya. So, walang problema. Hindi siya atras, hindi siya abante. Yes. Lalo't nasa traffic tayo, bumper to bumper. So, hindi tayo yung lagi kang nagsiship. Like, automatic naman siya ngayon. Pero minsan kasi gusto natin ibalik sa park muna O kaya i-neutral natin. Pero dito, dahil meron siyang auto hold, wala tayong inaalala. Buti na lang may resistance yung gas pedal, talaga nakokontrol mo siya. May pigil. Yes, sir. Hindi siya yung lulubog Yes, pagwawala ka. So ngayon, naka-normal mode tayo at ang bilis niyang palitan. Pag inikot mo tong to, okay, kinalabit mo lang. Bawa, itataas natin. Automatic eco siya. Yes, pag sir. tinaas natin ulit, automatic sport kagad siya. Wala na yung intro na kailangan pindutin mo muna. So direct to the point. Ang lakas ka agad Yes, sir. Yung arangkada from normal. Ngayon na naka-sports tayo, konting apak ko lang, nagre-respond siya mo. agad, sir. So, mafe-feel mo, sir, yung difference niya. Yes. Bibigyan siya ng additional power sa'yo in sport. Kaya lang may disadvantage yan. Siyempre, gusto mo relax lang yung driving. Hindi mo siya ma-apply dahil konting apak mo yung ulo natin. Pag ganun, sir, you apply it to normal driving mode naman. Kaya, ang dali lang niya, tingnan mo, 1, 2. Back to normal. Kahit anong apak, ayan, mag-activate muna siya, di ba? Yes, sir. Ayan, normal. O yan, hindi na siya sobrang aggressive. Yes, sir. Kahit ilubog mo, smooth. Para lang tayo nakasakay sa barko. Nag-wave lang siyang gano'n.
At dyan nagtatapos ang ating BYD adventure gamit ang kanilang BYD Seal at Seal 5 DMI. Ipinakita nila na may option ang bawat motorista. Mapa all-electric man o hybrid setup ang hanap mo. So for me, kung aggressive driver ka at gusto mo yung mas sportier look, dito tayo sa electric vehicle nila. At kung naman gagamitin mo siya for family purpose, tapos pang daily, ganon. Tapos pwede rin pang long drive kasi hindi mo na iniisip yung distance ng baterya eh. So dito tayo sa DMI. Ano ang tingin nyo? Share your thoughts sa comment at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe for more automotive reviews and update. Muli, this is Reed Motovlog at laging nagpapaalalang mata sa kalsada, kamay sa manibela.